So for today's video nga ay kasama ko ang aking kaibigan at kami ay pupunta ng shabu-shabu. So dito nga kami kakain sa Niku Ichiban. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkikita ng aking kaibigan kaya naman naisipan naming magkita ngayon at nang makapag-banding naman. So dalawa nga lang yung pinagpipilian namin kung hindi kami sa Yakiniku kakain ay sa shabu-shabu nga. Kasi nga hindi pa rin namin na-try ang shabu-shabu. So nakapag-decide nga kami na dito na lang sa shabu-shabu kakain. Tapos tamang-tama naman itong napuntahan namin ay pwede kang mamili kung gusto mo ng shabu-shabu or Yakiniku. So talaga namang dito na lang kami kumain. Tapos nagulat pa nga kami kasi yung nagsiserve sa amin na yun ay Pilipina pala. Tapos nabanggit nga niya ang may-ari nga daw nitong restaurant na to ay isang Pilipina din. So 'di ba ang galing? Sino ba naman ang mag-aakala na ang kapwa nating Pilipino ay magmamay-ari ng isang restaurant dito sa Japan, 'di ba? Tapos hindi talaga namin ine-expect na yung may-ari nito ay Pilipina kasi nag-search lang naman talaga kami ng kakainan namin dahil gustong-gusto na namin kumain at tanghali na. May iba pa nga daw silang branch, kaya lang medyo malayo na rin dito sa pinuntahan namin. Tapos doon nga daw sa isa nilang branch ay puro Yakiniku yung kanilang sineserve. Tapos kapag ka Saturday and Sunday ay mayroon ding live band. So para maniwala nga kayo na Pilipina si ate, so ipapadinig ko yung kanyang boses. Pagka naman gusto niya halimbawa medyo maanghang, may kimchi, kaya lang may dagdag siya. Oo, may additional. Ito lang, oo. Diyan. Magkaiba tayo para ano? Oo. Ito yan, kasi yan daw yung dalawa. Oo, kasi ito. Oo, yan. Basta kami po kukuha ng pagkain? Oo, kung ano yung gusto nyo doon. Pero yung mga Niku, dito nyo yan o-orderin. Saan ako yung mag-order? Kapitanggal nyo dito sa yan. So, dito na nga niya in-explain kung paano kami mag-order ng mga karne. Kasi yung mga nakadisplay pala doon ay mga gulay lang at mga dessert. So, dito sinabi niya kung paano mag-order at kung alin yung mga dapat piliin. Kasi merong iba sila like seafood is may another dagdag. So, yung mga karne lang talaga ng chicken, beef, and pork yung unlimited. So, pamimili ka rin nga dyan kung ano yung magiging soup mo. Kung miso lang ba, na plain, or yung may mga flavor like medyo maanghang ganun. So, pinili nga lang namin is yung regular lang siya kasi may another additional naman na nga nabayad. Tapos, meron nga kami dyan na order na seafood na hindi kasama doon sa aming combo na babayaran. Kaya mag-a-additional kami na ine-explain naman itong Nepalese sa amin. So, ang galing nga kasi itong Nepalese naman ay nag-i-English kaya naman talagang sobrang smooth ng aming pagkain dito. Hindi talaga kami mag-a-adjust sa Nihongo. Some sushi is also free. Ay, yung walang price, hindi free. From here and from here. From this two. Ayun nga, sabi nga niya is may babayaran nga daw kami gawa ng nag-order kami ng seafood. Pero yung mga sushi nila ay kasama dun sa combo namin. Kaya pwede kaming mag-order ng sushi na hindi magbabayad ng extra. Tapos dito nga yung mga nagdadala ng pagkain namin ay yung robot. Nakakatuwa nga kasi first time namin ma-experience na may ganito pala dito. Ayan, syempre para kaming bata kasi nga first time namin ito ma-experience. Umorder tayo ulit mamaya. Thank you. O, diba? Para kami talaga mga bata. So, ito nga pala yung mga in-order namin. Nag-start na nga rin kami magluto ng makakain na. So, talaga namang mabubusog kami dito ng sobra. Dahil nga first time namin kaya, ayan, dire-diretso yung dating ng aming mga in-order. Ang dami, no? 2 tao lang kami pero naman grabe yung pagkain namin. Parang pambuong pamilya na. Syempre, sinusulit rin namin yung aming binayad kasi magkano rin naman to, diba? Halos 3,000 yan nga yung binayaran namin bawat isa dito.
So after nga naming mabusog sa kakakain ng mga karne at mga gulay, so nag-decide kami na kumain na lang muna ng fries para light-light lang kasi susulitin talaga namin yung bawat sentimo na aming binayad dito. Meron pa nga silang mga ibang pagkain like sushi, chicken at napakarami pang iba. So ito lang yung kaya namin kainin ngayon kasi nga busog na kami. So syempre chika-chika muna kami sa mga buhay-buhay at pagkatapos nga niyan ay kakain pa kami ng ice cream. Syempre kailangan may pinale. Yung available nga nilang ice cream dito ay soft ice cream lang. Tapos mamimili ka lang ng mga toppings na gusto mong ilagay. Pwede kang gumamit ng cone or dun sa mga cup nila dito. At pwede mo rin lagyan ng syrup on top kung iyong gusto. So yan na nga yung pinaka-final namin kinain. After that ay pumunta na kami dun sa counter para magbayad kasi nga mayroon pa kaming ibang pupuntahan dyan. So inabot nga ng 5,000 plus yung aming bill. Tapos ayan, so nagtanong siya kung para saan yung video na yan. So sabi nga niya dyan siya ay from Nepal. Tapos siya nga ay talaga namang madaldal at ma-entertain. So sabi nga niya meron daw siyang friend na Japanese. Tapos gusto rin daw niya makipag-friend sa mga Pilipino. Hindi ko lang nga maipadinig sa inyo yung mga sinabi niya kasi nga mayroong background music. Alam nyo na baka masita tayo. So ayan, tinuturo nga ni ate yung kanyang Facebook account sa amin. Tapos si kuya naman din is gusto rin daw niya makipag-friend sa Facebook. Kaya nandiyan siya nakiki-isyoso. So, binigay nga din ni Ate Yuri yung kanyang Facebook account. So, kung sakali nga daw na magawi ulit kami sa Nagoya, ay i-contact lang namin siya. So, actually, yung video nga na to ay last year pa rin talaga. So, matagal-tagal na din dahil tulad kahapon ay ayoko ulit mag-delete ng video na hindi ko nga na i-upload. So, nagpaturo na nga rin kami kay ate kung paano pumunta sa Nagoya Castle. Kasi nga, first time din namin pupunta ng Nagoya Castle dyan. Kaya ayan, tinuro din niya kung paano kami magpupunta doon, kung saan kami sasakay. Pero dahil nga nakakuruma lagi si ate, ay doon na lang kami sa Nepalese nagpatulong. Kasi nga, hindi niya masyadong kabisado kapag magko-commute. So, ito naman si Kuyang Nepalese ay masyadong galas. So, siya na yung nagturo ng mga sasakyan namin. Buti na nga lang at napakagaling din niya talaga mag-English. Kaya naman hindi talaga kami nahihirapan. Dati kasi siyang student visa dito bago siya nagkaroon ng, hindi ko alam, long term yata yung sabi niya dyan. So, yun lang. Salamat sa panonood.